We practiced this already. You look good. Let's go. Oh, nandito na pala yung mga anak mo. Mga anak ko mga kayo. Ang kupogi at ang gaganda. Is our 1 billion project done? Of course, Mr. President. For the people of Luzon, Visayas, and Mindanao, we're already getting ready. Congratulations, new secretary. Makabati ka naman ng parang ngayon tayo nagkaganito. Congratulations on so much. Maliit na ba? Our project, of course, it's costs billions of millions. Yung paghahalagaan naman na gusto mo to. If only you knew how much I want to go out of here. I need to keep my face straight by socializing with people whom I wrote an essay about. And trust me, it's not about complimenting their works. Hey, at least malapit ka sa presidente. Who knows if tumakbo rin si Sir Arturo. No way! And I don't take that as a compliment. Being close to the president means more parties like this. I heard about Kuya Agustin's accomplishments. Grabe naman ang family niyo. Well, yeah. Wonderful evening to everyone. Mr. President. Good evening. Congressman. Hi, Miss First Lady. I think she's one of the... He's quiet. She's quiet. Excuse us, please. Okay. Gusto naman ng trabaho mo, Agustin? Okay naman, Uma. Mas naging busy lang ho. Ay sa posisyon ko. At saka, nahihirapan din ako magagas ngayon. Tumaas lang ang isang posisyon mo, nagre-reklamo ka na. Paano ka pa kaya pag bagay mas tumaas pa ang ranggo mo? Dapat mas sinasanay mo yung sarili mo lalo't isa ka pa man ding sundalo. Hindi mo gayaan si Dominic. Masipag na bata. Palibhasa, binibigay sa'yo rito ang lahat kaya laki ng ulo mo. Hindi naman gano'n ang ibig sabihin ng anak mo, Arturo. Normal lang naman mahirapan. Kaya lang pa ang anak mo. Lagi mong pinapaboran. Tama na. Hayaan mo nang kumain ng mga bata. Ihatid mo na ang mga kapatid mo, Agustin. May pupuntahan si Victoria at si Christina pupunta sa kanyang kaklase. Sige ho pa. Asan si Victoria? Hindi pa ba gising? Here pa. Nag-ready lang po. Malilate na po kasi ako. Anong meron? Wala naman, anak. Kumain ka na. May klase pa ata ngayon. Kamusta ang grado? Okay naman po. Matataas. Mabuti. Ilang taon na lang ay magkakameron na ng abogado sa ating pamilya. Hindi magtatagal ay papasok ka na rin sa politika. Una na po kami. Victoria, hintayin mo yung mga kapatid mo. Agustin, ihatid mo na sila. Parehas tayo nainis ni Papa kanina. Pero iba pa rin talaga kapag sa paboritong anak niya. Hindi ko pa nasanay, kuya. Hindi na nga lang din ako sumagot. Kahit ilang beses ko sabihin kay Papa na ayaw ko sa politika, pinipilit pa rin. Pero alam mo, basta, mag-ulingat ka. Lalo na ngayon, tumas posisyon ni Papa. Alam ko. Uy, tara na. Late na ako eh. Mag-ingat kayo. Ingat sa pagmamaneho, Agustin. Yes, ma'am. Hayaan mo ng papa mo. Kilala mo naman yun. Tuna na po kami. Sige. I can tell that Sir Arturo said something again. Well, I know I should get used to it. Ever since I chose my course and entered law school, he would always insist that I will be in the politics too. As if I will win in this country full of misogyny.
So, who was interested? I know it's not easy and it's a problematic country. It's actually easy to fix if all you really love the country and the people, not only the position. But I want a peaceful life. I was just born in a family where it's so related and devoted to politics. Some people would die just to be in your position. Though I know how hard it is for you. It's just confusing that you grew up in that family, yet you despise being there too. Also don't get them. We really can survive like this even without Papa's position. Since Mama has some businesses too. Gosh, Victoria, you do know that you're actually getting benefits because of Sir Arturo. Scholar ako ng bayan. And I always save up my allowance and what my father gives just to donate. I know, because you feel guilty. It's not your fault that you were born in a wealthy family. I know. But I know my father too. He's a good man. And he would always do this even if he's pushy. Yeah. Anyways, enough talking. Let's study. Saan natin yung bayan ng bayan? Victoria, sandali. Christina, pumasok mo. What's your problem, kuya? Aren't you and Papa overreacting? Matagal na sa politika si Papa and hindi na sa akin bagong mag-ingat. I'm already an adult. I know what to do. Then you are also aware that it's different now. You know what? It's dangerous. So, it will be like this till what? Don't you understand? Me and Papa wants our family to be safe. What makes you think that we're not? Tama na! Kayong dalawa umakyat na kayo sa taas at magbihis. Kakain na rin tayo ng hapunan. Victoria, sige na. Victoria, ano bang nangyayari sa'yo? Alam ko may mga pagbabago ngayon. Ngunit tayo kung nag-aaway kayo ng kuya mo. Paano naman kung nandito ang papa niyo? Tigas kasi ng ulo. Hindi ikaw matigas sa ulo, kuya. Alam mo kung saan ako nangagaling, Victoria? Alam kong pareho kayong pinaglalaban ni Katrina. At gusto nyo na baguhin ang sistema ng gobyerno. Hindi kami ang kalaban dito, kuya. At kung meron man, yun ay mga taong sakim at kurap na walang niyaambag. Hindi naman magkakaroon ng gulo o magrereklamo ang mga Pilipino kung maayos ang bansang to. Ate, bili ni Papa sa'yo na huwag ka sasali sa mga rally. Hindi pa naman ako nasali. Wala. Makita kayo ni Dominic sa Plaza Miranda ng isang araw. Kasama ang kapatid niya. Totoo ba, Victoria? Alam mo magagalit ang papa mo kapag nalaman na sinusuway mo siya. To my countrymen, as of the 21st of this month, I signed the proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. May kailangan ka ba? Anong plano? Hindi ko na kailangan magplano, Sergio. Para saan pa at matatapos din ang kaguluhan ito? Siguro nga isa na sa solusyon ng martial law para sa bansang ito. Huwag kang masyadong pakalmado sa bagong batas na ito. Lalo na't sundalo rin ang anak mo. Iyan ba ang pinunta mo rito? Mataas na ang posisyon ng anak mo sa Dominic. Kagaya lamang ni Agustin. Hindi lang ang pamilya ko ang inaalala ko. Paano ang taong bayan? Base sa mga naririnig ko, ipapasara ang media. Panindigan mo ang pinili mo sa sarili. Piliin mo mabuti ang mga galaw mo. Marami pa akong gagawin. Muna na ako. Pasok ka na. Uwi ka pala ngayon. Wala kang pagbibiyan. Natapos ko na ang dapat kong tapusin. Gising na ba sila, Dominic? Kanina pagising, natawagin ko lang ng mga kanta na sabay-sabay. Katrina, Dominic, bumaba na kayo. Nandito na ba kayo? Kakain na tayo. Katrina, makain na.
Sa ngayon ay hindi ko pa alam ang magiging andar ng gobyerno o ng mga sundalo na yung martial law. Pero isa lang ang sigurado ako, mas magiging higpit sila, kaya magiging kataklina. Mabuti pang huwag kayo masyado magpagabi, Katrina. Hirap na ngayon, kayong Victoria napapadala sa ng pag-uwi ng gabi. Ikaw din, Dominic. Sigurado ko mas mahirap ang trabaho mo ngayon at napag-control sa kapangyarihang meron kayo. Sana huwag kang maging sakim. Batas lang naman ulit ang sinusunod ko ba? Hindi naman nakakaspat sumunod sa batas. Hindi na lang batas ngayon ang susundin mo ngayon, Dominic. Sana laging bukas ng isip mo sa tama at mali, at hindi lagi pagsunod sa nasa taas. Tamang sinabi na yung Papa Dominic. Manang yung pagkain, Ano nang gagawin natin? Mas mahigpit na ngayon. Mananatili na lang ba tayong tahimik? No, we'll find a way. We already read some articles about martial law. Maraming ganyan sa ibang bansa. And marami din tayong pwedeng pag-aralan sa libro. Pero Susan, isipin mo naman na baka iba tong sa bansa natin. Malay nyo, may mabuti tong madulot para sa atin. Kailan pa lang mabuti ang pagpapatahimik sa mga media? Including things. At least tingnan muna natin bago tayo umakto. Let's give them the benefit of the doubt. Maghintay tayo na may mangyari bago tayo gumalaw. Hindi naman sa ganun, Victoria. Wala pa naman kasing nangyayari. At hindi rin natin alam kung masama o mabuti to. Kaya bakit tayo magsasayang ng oras para rito? Shutdown ng media, Belen. Ano sa tingin mo mangyayari? Pinangungunan mong batas, Katrina. You're supposed to follow the law. Magiging abogado ka at yan ay paglalaban mo. Hindi yung sumusunod ka lagi na para kang walang sariling pag-iisip o paniniwala. So what are you implying, Katrina? Magrebelde tayo sa wala? Yun ba ang gusto nyo? Hindi naman sa nagre-rebelde tayo. Gusto lang nating maging patas ang gobyerno o namumuno sa ating bansa. Hindi tayo bayan. And wala rin tayo sa posisyon para yan. Bumoto tayo, pero madami nagre-rebelde, kaya yan ang naging resulta. Hindi ba dapat sundin na lang natin namumuno sa atin? Kaya isa ka rin sa mga mananahimik? If you're neutral in times of attacks, you're siding with the oppressor. Ano pinagkaiba mo sa kanila kung hinahayaan mo mangyari ang mga bagay na ito? Pagre-rebelde na agad ang tawag mo kapag ipinaglalaban ang karapatang pagtao. Tama na. Ituloy na lang natin ang pag-uusap bukas. Umuwi na tayo. Let's go na, Victoria. Palibhasa, may kapit sila. Kaya wala silang pakialam sa mga madadamay nila. Hindi kapit ang basihan ng pagsasalita. Don't look at them with privilege. Walang pinipili ang mga sakit. Hindi makapaniwala kila Belen. Talagang naniniwala sila na may mabuting maidudulot ang martial law sa ating bansa. May mga ganyang tao talaga na hindi bukas ang isip sa hindi lang. Na para bang hindi pinag-isip ang mabuti ang mga ganyan tao. Pero, naniniwala pa rin ako. Umaasa ako na may mga katulad pa rin tayo na hindi nabubulag ng kasinungaling. Sigurado naman ako na hindi lang tayo naghahangad ng katahimikan at kapayapaan para sa ating bansa. Maaari bang magtanong? Ano mo ang aking matutunan? Ano ang mga nalalaman niyo tungkol sa mga kabuluhang nagaganap sa ating bansa? Paano ko bang malaman? Pagpaumanhin niyo, subalit kanina pa ako nakikinig sa inyong usapan. Batid ko na pareho lamang tayo ng pinaglalaban. Kumaka na si Katrina. Ako nga pala si Victoria at siya naman si Katrina. Natutuwa naman kami at may mga tao pa palang kagaya natin na hindi nagpapabulag sa kasinungalingan. Ipagpaumanhin niyo, subalit kanina pa ako nakikinig sa inyong usapan. Batid ko na pareho lamang tayo ng pinaglalaban. Ang lukasan ang walang habas na kahigupan ng gobyerno. Maaari ko bang malaman kung bakit hindi nito sangayon sa batas na pinagdalaman? Kaisa ang aking ama at ang kanyang mga kaibigan. Sa walang habas na pinagpapatay at binakis ng pamahalaan. Kaya napagdesisyonan kong gumawa ng hakbang at hanapin ang hustisya para sa aking ama. Huwag kang mag-alala, Leticia. Kasama mo kami para maghanap ng Ba't ngayon ka lang, Victoria? Nandyan ka na pala ba? Napapadalas ka sa gabi ng ganitong oras.
Nasasabi na rin sa akin ni Christina na madalas kang wala kahit wala ka naman sa klase. Anong ginagawa mo? Nagpapabaya ka na ba? Alam ko namang hindi mo yung gagawin dahil hindi mo ako bibiguin. Kaya anak, umamin ka nga sa akin. Isa ka ba sa mga nagre-rebelde laban sa gobyerno? Sino ang nagre-rebelde pa? Ang mga taong nasa labas ng Malacanang na gusto lang na maging patas kayo? Ang mga tao na nagsasalita na dahil mali na ang nangyayari? Alam nila ang tama pero hindi sila pinakikinggan. Ang mga tao na nagipagsiksikan at nagtitiis ng init, may paglaban lang ang kanilang karapatan. Sino ba ang tinatawag mo nagre-rebelde pa? Pwes, oo, isa ako sa kanila. Isa lang ang hinihiling ko sa'yo, at yun ang manatili ka rito at manahimik para sa kaligtasan mo! Sobrang hinihingi mo pa! Hindi ka payapaan ang kapalit ng aking pananahimik! Kapalit nun ay ang pagdami ng mga walang konsensya na mumulong sa taas at ang pagiging bulag ng mga sumusunod dito! Pagpunta ba kayo? Oo sir, break muna tayo. 50 pa mamaya. Mahina, sir. Sundalo ka problema mo? Sundalo ka? Kailangan yan, training. Oh, ano ba? Tapang nito sir ah. Ano gusto nyo? Papalag ka ba? Mag-sparring na kaya tayo. Ano, training, sparring. Kung sinong talo, tagot ang tanghalian. Sige, sir. Walang daya to ha. Hindi mo ko dyan. Walang sama ng loob. Akin ang kamay nyo. Pag bitaw ko, umpisa na. Magandang araw. Mapapalipat tayo ng destino, sabi ni Chief. Sa Tatalon. Ngayon na raw ba? Ngayon na. Kailangan mo nang sabihin to sa mga kasama mo at para makalipat na tayo ng mabilisan. Sige na, gumaya ka na at mag-impacking. Ako nang bahala sa kanila. Maganda kayo. Lilipat na tayo ng destino. Magpaalam na rin kayo sa mga pamilya nyo. Ngayon na. Judge! Hey? Oh, Christina! Bakit gising ka pa? Nagulat naman sa'yo, kuya. Nandito ka pala. Akala ko ba nasa headquarters ka? Oo. Kukuha ko na yung mga gamit. Lilipat na kasi kami ng destino. Malayo ba? Mag-iingat ka palagi, kuya. Nakakatakot na rin kasi ang panahon ngayon. Kahit pa mga alagad kayo ng batas o tagapagtanggol kayo ng mga mamamayan, iniingatan niyo rin dapat ang inyong mga sarili. Oo naman. Huwag ka na mag-alala sa akin, Christina. Kaya nga dapat mag-ingat nila mami. Lalo na si Ate Victoria mo. Bantayan mo. Masyado kasi siyang marami pinaglalaban. Yan nga rin ang alala ko, kuya. Ayoko na may mangyari kay ate o kahit na sino man sa atin. At sana matapos na itong ating mga pangamba. Dahil gusto ko nang mabuhay ng mapayapa. Hayaan mo, Christina. Wala na rin namang mapapahamak sa atin. Sisiguraduhin ko yan. Oh, matulog ka na ha. Lumalalim na rin kasi ang gabi. Alis na ako. Sige po, kuya. Ingat po. Parang ginagabi ka na naman ng uwi. Mabuti na lang hindi ka nila inaabutan sa labas. Nag-iingat naman ako, ma. Huwag mo nang hintayin na sumaba ang loob ng papa mo sa'yo dahil sa mga pinagagawang Victoria. Oo nga, ate. Mas mabuti na dito ka na lamang sa bahay at huwag ka na makisali sa gulo sa labas. Ma, alam niyo naman ang prinsipyo yung pinaglalaban ko, di ba? Alam namin, Victoria. Ngunit kung ang kapalit naman nito ay ang kaligtasan mo, hindi rin kami makakampante. Dito ka na lang, tumahimik ka na. Hayaan mo na sila. Para rin ito sa ikabubuti mo. Kung ang ibang tao man napigilan nila sa pagsasalita, pues ibahin niyo ako sa kanila. Mas gugustuhin ko pang mamatay ng may pinaglalaban kaysa mamatay ng walang ginagawa para sa bansang to. Darling, you have to prepare yourself for your conference. And I'm prepared. This will be a huge conference. Oh, I just know that you will do well. Oh, thank you. I think I'm just a little bit nervous right now. You just have to keep it cool, and you'll do better. Let's go. To my countrymen,
I would like to praise you for your sacrifice and your courage to serve our country. How could you? Oh, nandito ka na pala. Anong nangyari? Victoria! Victoria, anong nangyari? Ma, si Christina, Nangyari sa kapatid mo? wala na siya. Ano? Hindi magandang biro yan, ha? Paano? Anong nangyari? Anong nangyari sa anak ko? Nagkagulo kanina. Hindi na nila napigilan kaya nagmamotok sila. Ano? Dahil naman, Victoria? Inisip mo ba lang ba ang magiging reaksyon ng papa mo kapag nalaman niya to? Ikaw naman! Dolores! Si Christina pa. Wala na siya. Yan ang pa sinasabi ko sa'yo, Victoria! Hindi mo man lang bang inisip na madadamay si Christina? Hindi mo man lang ba inisip na baka mangyari ito lahat ng to? Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na tumigil ka sa mga pagsasali sa pagrebelde? You should have listened to me, Victoria! Alam kong may kasalanan din ako pa. At hindi ko mapapatawad ang sarili ko dahil sa nangyari kay Christina. Eh, ikaw pa. Kailan mo aaminin na may kasalanan ka rin? Na may magagawa ka para rito? Sa amin? Kung naging matapang ka lang. Kailan mo aaminin sa sarili mo na may magagawa ka rin? Kung hindi ka lang sana naging duwag. At hindi nagpasilaw sa kapangyarihan. O, ba't nagmamadali ka din? Balitaan niyo ba ang nangyari sa kapatid ni Victoria? Oo, nagmatakot ang nangyari. Wala siyang kalaban-laban. Kaya lang naman sumunod ng kapatid niya ay dahil kay Victoria. Ayaw kasi tumigil sa pagkalaban sa gobyerno. Kaya ayan, nadami pati kapatid niya. Huwag ka magsasahan ganyan, Nina. Hindi gusto ni Victoria ang nangyari sa kanyang kapatid. Oo nga, wala rin naman tayo. Maaari ba namin kayong itanong ng mga ilang katanungan? Maaari ba namin kayong tanungin kung kasama kayo sa mga estudyante na nagpuprotesta, nagrarally nung nakaraang araw? Hindi po kami kasama dyan. Wala kami alam dyan. Kung ganoon, mabuti pang sumama na lang kayo sa amin. Bakit wala kami? Tama kayo sa amin! Huwag mo! Ikaw, papatay namin! Ano? Papatay mo na yan!
sila nakalis dito. At kung binabalak mo silang puntahan, sasamahan kita. Hindi na, Katrina. Ayoko nang midamay dito. Hindi mo ako dinadamay. Hindi mo na ako kaibigan. Gaya mo, may pinaglalaban din ako at ayoko rin mangyari kay Kuya yung nangyari kay Kuya Agustin. Let's secure the Miss Universe this year in Pasay. We'll host it here in the Philippines. Won't it be too much? Nothing is too much, dear. How will that even be possible? Well, we will put Folks Art Theater under construction for 3 months for this huge event. Think about it, Ferdinand. This can boost up your image. And what money will you use to accommodate that? The national funds can gratify such things. That's not right, Imelda. That's enough. We will do this, Ferdinand, to cover up your scandal with that girl! I have enough of your whims. I already gave you so much. And that girl? That was a very long time ago. I even made you governor. Isn't that enough? Nothing will suffice, Ferdinand. Remember that. This will happen whether you like it or not. What's happening pa? Are you and Mama fighting? Nothing, son. But I have something to discuss with you. You can sit down. Madam First Lady, do you need anything? Yes, I very much need something. I need to know who has been with my husband. Mr. President is always in meeting these days, ma'am. I know that you work for him, but I hope you won't cover things for him. Well, I only work with him if it is work-related, ma'am. And that is almost every day. So I am certain to my words. I hope you'll report anything unusual from now on. Nandito na tayo pero malayo-layo pa yung kampo nila, Kuya. Sabi lang, mga na kita sa kanila. Malapit tayo sa ilog at tatapit ko ng palayan. Bilisan na natin. May sundalo, Katrina! Tara! Hoy! Tumago na tayo! Mag-isa ang ingay ito! Kuya! Ma! Tulong! Si Kuya! Bitaw! Tama na, Kuya! Agustin, tama na! Tama na! Magkawa nga ng tulong! Kuya! Agustin! Hayaan natin ang kuya mo, kalmado na siya. Oh, Victoria Agustin, ano ginagawa niyo rito? Hinahanap po namin si Papa. Baka nandun sa opisina niya. Parito na kayo, sasama ko kayo. Baka na maalala kay Agustin. Doon ang opisina niya, bandang kaliwa. Bakit ka nandito? Di ka ba nag-iisip? Baka mahuli nila tayo. Hindi mo ba talaga ako kakausapin? Kakausapin? Di ba sinabi ko naman sa'yo? Tsaka na lang tayo magkita kapag wala ng gulo. Ma? Victoria? Bakit ka nandito? At bakit kasama mo yung kuya mo? Bakit po kayo nandito? Nasaan si Papa? Wala ang papa mo. Ano ibig sabihin nito, Ma? Masyado ka pang bata, Victoria, para malaman ng mga gitong bagay. Bata? Kahit siguro matanda na ako, hindi ko ito maintindihan. Parehas na kayo pamilyadong tao. Victoria, kumalma ka. Sama natin ang kapatid mong si Agustin. Kailan pa ito ginagawa, Ma? Kailan pa ginagawa ang papa ko? Victoria ang bibig mo! Hindi ka namin pinalaking ganyan! Mataas ang posisyon ng kausap mo! May balak ba sabihin ito sa amin, Ma? Alam ko, iniisip mo ni Papa na nagkulang siya sa atin. Tapos ito ang gagawin mo sa kanya? Pagbalik-balik na rin man ang mundo, ako pa rin ang nanay mo. Bakit? Para kanina ba ito ginagawa? Para sa aming mga anak mo? O para sa sarili mo? Tama na! Tama na! Sige po, pakibilisan! Ma! Katrina, bumaba ka na dyan. Magsisimba na tayo. Saglit lang po. Halika po na si Kuya eh. Ano po? Oh, andiyan ka na pala, Dominic. Dito na po ako tayo. Kumusta? Okay lang po. Kumain ka na ba? Opo,
Sisimba kami. Ayos lang bang naiwan ka dito? Oh, tila may bisita ka. Sino to? Ka ba? Sino yan? Mga pulis. Magandang araw. Ikaw ba si Sergio Arceo? Ako nga ho. Ano po sadya nyo? Sergio Arceo, you're under arrest for the murder of Arturo de Vega. Ano? You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in the court of law. You have the downfall. Because my husband will surely do everything for me. I won't be a mistress for too long. My husband can make me the first lady. I just have to plan well and have more patience. But he was killed. I did not put the blame on the real killer. I framed someone which was a success. It was not new to me, because I also did it with my own flesh and blood. I killed Christina. She caught me in Ferdinand, and it will ruin everything, knowing she will tell her father. Her sister was blamed for her death. Victoria is my daughter that I see myself in, but she's just too naive. She believes that she can be on top by being fair. It's not how it works. You need to master the game and control it in order to end the game. Jack of all trades, mastermind of all. Then you win.